Inilabas na ng pulisya ang composite sketches ng mga suspect sa pagsabog na naganap sa Cotabato City. Ayon sa PNP, cellphone ang ginamit ng mga suspect bilang triggering device sa pagpapasabog. Ang detalye sa report ni Alvin Baltazar. May 2 hanggang 3 facial composite sketches na ang PNP na hinihinalang may kinalaman sa malagim na pagsabog sa Cotabato, Bacalawa. Ganun pa man, minarapat ng pamunuan ng PNP na huwag munang magbigay ng anumang detalye hinggil sa posibleng pagkakakilala ng ilang mga suspect na nasa likod ng Cotabato Blast. Namatao naman ang 2 hanggang 3 suspect hindi sa crime scene kundi naispatan sa isang safe house ng ilang mga nakasaksi. Meron na kasing facial composite yung 2 suspects, 2 or 3 yan 2 to 3 suspects, na namataan sa safe house. Nililinaw po ng Regional Director na si Police Chief Superintendent Charles Calima na yung nakitang facial, na yung buong facial composite ay doon sa safe house. Hindi po to yung mga nakita sa lugar na pinangyarihan mismo. Isang 1998 Toyota Tamaraw van ang tinukoy ng PNP na may plate number WFG 183 kung saan itinanim at pinasabog ang improvised explosive device. Natuntun din ng PNP scene of the crime operative sa mismong sasakyang ginamit na car bomb. Ang presensya ng ammonium nitrate habang na-recover din ang mga tawa ng soko, ang cellphone na pinaniniwala ang ginamit bilang triggering device. Parts of cellphone, nakuha din dun sa kanlungan or seat of the explosion, which was collected there and believed to be part of the improvised explosive device, leading us to believe pala that it is a cell phone that triggered or detonated the IED by improvised blasting taps. At 2 araw matapos ang malagim na insidente na ikinamatay ng 8 katao sa Cotabato, binuuna ng PNP Region 12 ang Special Investigating Task Group Sayadi na siyang tututok sa nangyaring car bomb blast. Sa harap nito'y umapila din ang PNP sa publiko na kumalma at huwag nang maging bahagi ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon at spekulasyon at tiyakan niyang magdudulot lang ng pagkaalarma at pagkabahala sa hanay ng mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.